May mga taong kahit matagal nang nawala, ay hindi pa rin nawawala sa puso natin dahil walang yaman o parangal na hihigit sa presensya ng isang kapamilya. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng mga nanonood sa inyong channel. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Gaya po ng mga senders nyo, ay isa rin po ko sa nakaranas na makasagupa ng mga aswang. At nais ko pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ko nang minsang maligaw kami sa handaan ng mga aswang ng aking kabady na si Jimbo. Ako nga po pala si Kaloy. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Ano sabi mo? Ha? Si San Isidro? Anak ng putya, bakit sa dinami-dami ng lugar? Doon mo pa napiling madestino? Nababaliw ka na ba? Tay, teka lang naman. Baka nakakalimutan niyo po, tay, pulis po ang anak niyo. Tungkulin ko pong sumunod sa mga nakatataas sa akin kung saan man nila ako i-a-assign. Tsaka tay, teka, bakit po ba galit na galit kayo nung marinig niyo po yung San Isidro? Dahil po ba to sa kapatid ko? Oo. Dahil sa kanya nga, Kaloy. Alam mong sa lugar na yon nawala ang kapatid mong si Kisya na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita at bumabalik sa atin. Tapos ngayon malalaman kong doon ka magpupunta. Gusto mo ba na magaya sa kanya? Magaya sa kanya? Na mawala siya ng parang bula? Alam niyong di mangyayari yung kay Kisha, tay, kung may ginawa kayo. Nung mga panahong nawala siya, nasan kayo, tay? Nandito kayo sa syudad, di ba? Umiiyak. Imbis na magsabi kayo sa kinauukulan, nagmumukmuk kayo na parang bata. Dahil wala akong magawa. Ilang beses ko na sinasabi sa iyo na kahit hanapin ko pa siya, hindi ko na siya makikita pa. Bakit nga, tay? Bakit kayo takot na takot sa lugar na yun? Dahil ba may mga mamamatay tao? Holdapper? Kidnapper? Tay naman, hindi nyo man lang ba naisip? May mga pulis po na pwede nyong hingan ng tulong noon. Pero hindi nyo ginawa eh. Wala silang magagawa, Kaloy.
kapag sinabi ko sa kanila ang sitwasyon ng kapatid mo noon. Baka madamay lang sila at masaktan. Yan na naman kayo, tay. Ang dami-dami niyong sinasabi pero wala akong maintindihan. Dati pa yan, tay. Dati ka pang ganyan sa akin. Kaya siguro kumuha ako ng pagpupulis para may magawa ako sa pagkawala ni Kisha. Hindi tulad nyo na puro salita. Wala namang nagawa. Alam mong ginawa ko lahat, Kaloy. Talagang natatakot lang ako sa pwedeng mangyari kapag hinanap ko ang kapatid mo. Ayaw rin kitang isama noon dahil ayaw kitang mapahamak. Sorry po, tay. Pero hindi na ako bata na palaging makikinig at susunod sa inyo. Sa ayaw at sa gusto nyo, hahanapin ko ang kapatid ko. Hahanapin ko si Kisha. Hindi ako papayag. Kapag sinabi kong hindi ka pupunta doon, hindi ka pupunta. Lahat ng ginagawa at sinasabi ko ay para din sa kapakanan mo. Kaya anak, pakiusap, makinig ka na lang sa akin. Tay, may sarili na po akong desisyon. Alam ko na po ang ginagawa ko. Alam ko rin na ang pagpupulis ko ay may kakambal na kapahamakan. Kaya handa po ko kung ano man ang bagay na hindi nyo masabi-sabi sa akin. Ako na lang ang aalam. Talagang ipagpipilitan mo, no? Hindi porket malaki ka na, ay ganyan mo na akong babastusin. Hindi ka na ba talaga makikinig? Buong buhay ko, tay. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Buong buhay ko, lagi akong sumusunod sa mga gusto nyo. Pero lahat ng bagay, tay, may limitasyon po. Lahat kailangan kontrahin, lalo na't alam ko na wala kayong ginagawa para sa kapatid kong nawala noon. Sige, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka kapag nakaharap mo mga sinasabi ko at hindi na makabalik ng buhay dito. Kalimutan mo na rin na mag-ama tayo. Hindi ko maiwasang mapailing dahil sa mga sinabi ng tatay Kanor ko. Hindi ko rin maiwasang makaramdam ng pagka-disappoint at kalungkutan, lalo na't ang pinag-uusapan dito ay ang kapatid kong nawawala. 5 taon na ang nakaraan. 20 anyos ako nun nang magbalik si tatay sa bahay namin sa syudad. Hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura niya noon. Madungis, madumi, sira-sira ang damit niya na akala mo dumaan sa matinding bagyo. Marami din siyang sugat sa katawan at braso noon. Ang ikinagulat ko, hindi niya kasama ang kapatid kong si Kisha. Ayon sa kanya, nawala ito. Yun lang, at wala na siyang ibang paliwanag pa. Kaya naman naisip ko na baka naharang sila ng masasamang tao at kinidnap ang kapatid ko. Nangako ako na magiging pulis ako balang araw dahil ako mismo ang maghahanap sa kanya. Kaya naman, nang magkaroon ako ng pagkakataon na madestino sa bayan ng San Isidro, hindi na nga ako nagdalawang isip pa na tanggapin yun. Lumipas ang mga oras. Dapit hapon na nang dumating ang kabady ko na Police Officer Jimbort de la Cruz. Pero mas tinatawag ko siyang Jimbo. Kaswal lang ang pag-uusap namin at tawagan dahil halos sabay lang din naman kami sa training. Lamang lang ako ng 2 taon sa pag-aaral, kaya naman mas nauna akong maging pulis. Nung makuha siya ng office namin, ay agad ko siyang nirequest bilang official partner ko. Oh buddy, buti naman at dumating ka. Akala ko hindi ka sisipot sa unang mission natin bilang mag-partner. Hulaan ko, dumaan ka muna sa karinderya, no? Ang laki-laki kasi ng tiyan mo eh. Para ang buntis ng 9 months eh. Ikaw naman, nagutom kasi ako sa pagmamaneho, Boss Kaloy. Sakto may nadaanan akong bilihan ng street food, kaya yun, kumain muna ako. Pero huwag ka mag-alala, binilhan din kita. Ahay, yan! Wala ka talagang pinagbago, yan ang gusto ko sa'yo eh. Kahit sa training dati, kain ka ng kain, kaya madalas kang hinihingal at napapagod. Mamaya, hindi ka sa krimen mamatay, kundi sa sobrang kabusugan. Alam mo namang isa to sa kasiyahan ko eh. Ikaw naman bago ka ng bago. Parang ang saya-saya at mataas ang energy ko kasi kapag busog ako.
Wala namang problema sa akin sa pagkain na marami, buddy. Huwag lang sosobra dahil di maganda sa katawan yan. Isa pa, paano halimbawa kung may hahabulin tayong kriminal, holdupper? Baka naman nakataas na lang eh. 2 hakbang pa lang ang nagagawa mo. Grabe ka naman sa akin, boss. Kaya ko naman tumakbo na mabilis eh. Oh, tignan mo. Napahawak na lang ako sa ulo at natatawa. Dahil sa pagtakbong ginawa ni Jimbo, paikot sa sasakyang gagamitin namin. Isang ikot pa lang kasi ang nagagawa niya ay hingal na kagad siya. Hindi naman siya ganun kataba, pero may kalakihan ng koonti ang tiyan niya. Di rin ganun kataas ang height niya, kaya madalas sa office, inaasar din siya ng gasol. O di ba? Hingal kabayo ka kagad. Ayaw mo kasi makinig eh. Hayaan mo, boss. 3 days lang. Pag ako papayat din ako. Magjejeta ako habang nasa mission tayo. Jeta? Baka naman 3 days trial lang yan. Tawad-tawad talaga siya. Seryoso ako na, boss. Kaya kung hindi kumain ng marami sa loob ng 3 araw. Watch and learn. Pa-watch and learn ka pang nalalaman dyan ha. Tara na. Magdidilim na eh. Malayo-layo pa yung lugar na pupuntahan natin. O sige, akin na yung dala mong bag, boss. Ako na maglalagay sa likod na sasakyan. Ay, siya nga pala. Pumayag na ba ang tatay mo? Di ba nasabi mo sa akin eh, ayaw niya doon sa San Isidro? Yun na nga, kinausap ko siya at nagpaalam naman ako na maayos. Pero gaya ng ini-expect ko, kontra talaga siya sa desisyon ko. Grabe siguro yung nangyari sa kapatid mo, no? Kaya ganyan siya. Kahit pulis ka na, ayaw niya pa rin pumayag sa desisyon mong madestino dun sa San Isidro. Yun nga ang masaklap eh. Wala akong alam dahil ayaw niyang sabihin sa akin. Kapag kausap ko naman siya, para akong laging sumasagot sa bugtong na magulo at literal na walang specific na sagot. Pwede niya namang sabihin ng diretso kung holdupper, kidnapper, o anong klaseng kriminal o kung ano pa man ang kumuha sa kapatid ko. Alam mo, boss, feeling ko na-traumatize siya kaya ganun eh. Di ba sa lesson natin sa Police Academy, may mga biktima na takot magsalita dahil sa naranasan at nakita nila. Yun nga, maaaring na trauma o kaya naman, takot silang balikan pa yung ganung pangyayari o eksena. Posible naman, buddy. Pero, ang tagal na nun eh. Para hindi niya pa rin sabihin sa akin. Nagpulis na ako't lahat-lahat, pero wala pa rin siyang tiwala sa akin. Dahil hindi normal na tao ang makakaharap niyo sa San Isidro, Kaloy. Medyo nagulat ako nang biglang magsalita ang tatay Kanor ko mula sa aking likuran. Nang humarap ako, nakita ko ang seryosong mukha nito habang bitbit ang isang maliit na bag. Mula sa mga sinabi niya, hindi ko maiwasan na mapakunot ng noo at magtaka dahil hindi na naman ito naging specific sa gusto niyang sabihin. Hindi ko magawa magpunta ng mga pulis noon. Dahil hindi rin naman nila kakayanin ang mga nilalang na nakita at nakaharap ko. Ano tay, nilalang? Ibig sabihin ba mabangis na hayop ang nakita nyo? Yung banday lang ng pagkawala ni Kisha, tay? Hindi sila basta mabangis na hayop lang, Kaloy. Sila ay mga normal na tao sa umaga. Pero kapag sasapit ng hating gabi, nagiging halimaw sila. Hindi ko kayo magets, tay. Halimaw? Paanong halimaw? Hindi ko alam ang eksaktong tawag sa kanila. Pero kapag madilim na, nagbabago ang anyo ng mga taong yun kapag ginusto nila. Nagiging mabalahibo ang mga katawan nila. Nagkakaroon sila ng mga pangil at matutulis na mga tenga. Humahaba ang dila nila, pati ang mga kuko nila sa kamay. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng mga halimaw na yun habang hinahabol nila kami ng kapatid mo. Sandali ako natahimik at napaisip habang nakakaramdam ng kaba mula sa mga salitang binibitiwan ng aking tatay. Kahit ang kasama kong madaldal na si Jimbo ay para bang naistatwa at natulala. Nang mga sandaling yon, hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Tinitigan ko pa ang tatay Kanor ko, pero sobrang seryoso pa rin ng mukha nito. Kaya naman alam kong hindi siya nagbibiro
o nagsisinungaling. Bakit ngayon nyo lang po sinasabi sa akin to, Tay? Bakit hindi nyo kagad ipinaliwanag noon na hindi pala basta tao lang ang nakaharap ninyo? Tay, sabihin nyo nga, namatay ba ang kapatid ko? Pinatay ba nila si Kisha? Hindi ako sigurado, Kaloy. Nung gabing tumatakbo kami para tumakas sa isang baryo, bigla kami nagkahiwalay ng landas. Hindi ko namalayan na nawala na pala siya sa tabi ko. Ilang beses kong tinawag ang pangalan niya pero wala na, hindi ko na siya nakita. Hindi ko narinig ang boses ng kapatid mo. At inisip niyo na lang po na kinuha at pinatay siya ng mga halimaw na sinasabi niyo? Ganun na nga. Dahil ganun ang naramdaman ko kaya tumakas na lang akong mag-isa. Grabe kayo, Tay. Hindi ako makapaniwala na gagawin mo yon sa sarili mong anak. Anong klaseng ama ka? Bakit iniwan mo siya noon at hindi man lang binalikan? Paano kung buhay pa siya? Paano kung nakapagtago lang pala siya, Tay? Napakawalang kwenta naman ang ginawa ninyo. Sorry, anak. Sorry dahil natakot ako. Naisip ko kasi noon na walang kahit na sino makakaligtas sa mga halimaw na nakita ko. Anong wala? Anong ginagawa nyo rito? Bakit kayo nakaligtas? Ang sabihin nyo makasarili kayo. Wala kayong kwentang ama. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Kaloy. Hindi ko ginusto nangyari ng gabing yon. Hindi ko alam ng mga taong nakaharap at nakausap namin ay mga halimaw pala. Kung alam ko lang, maaga pa lang ay umuwi na kami ng kapatid mo. Huwag niyong nilalayo ang usapan, Tay. Dahil kahit ano pang sabihin niyo, hindi niyo maiaalis ang katotohanan ng hinayaan niyong maiwan ang kapatid ko doon. Hinayaan niyo siyang mapahamak. Hinayaan niyo siyang mamatay. Hindi ko na maiwasan ang mapasigaw sa harap ng aking tatay Kanor. Hindi ako makapaniwala na may mas malala pa pala sa mga naging kwento niya sa akin tungkol sa pagkawala ng kapatid ko. Imbis tuloy na matakot, ay mas nanindigan akong ituloy ang misyon ko na magtungo ng San Isidro. Gabi-gabi kong iniisip ang kapatid mo, anak. Gabi-gabi ko siyang naaalala at ipinagdadasal na sana nakaligtas siya ng gabing yun. Palagi ko rin siyang hinihintay sa harap ng bahay natin. Nagbabaka sakali ako na umuwi siya at magbalik sa atin. Ang tanga-tanga niyo sa parting yun, Tay. Walang magagawa ang paghihintay at pagdarasal mo para makaligtas at makabalik si Kisha sa atin. Buti na lang pala't naisipan ko magpulis. Dahil ako na mismo ang mag-iimbestiga at maghahanap sa kanya. Kung buhay pa man siya, hindi ako gagaya sa inyo na walang ginawa kundi ang maging makasarili. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi na kita pipigilan pa. Malaki ka na at alam kong kakayanin mong lumaban sa katulad nila. Kaya heto, kunin mo itong mga inihanda ko. Nag-search ako sa internet at nagtanong-tanong. Yan daw ang mga bagay na pwedeng makatalo sa kanila. Doon sa mga halimaw na sinasabi ko. Di ko kailangan ng tulong nyo, Tay. Sapat na po ang mga narinig ko para magkaroon ng lakas na loob upang talunin ang mga sinasabi niyong halimaw. Ito na ang huling pagkikita natin. Kalimutan niyo na may naging anak kayong Kaloy. Anak, pakiusap naman. Tanggapin mo na ito. Ito talaga mga bagay na maitutulong ko sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo, anak. Ngunit hindi ko na pinansin pa ang aking tatay Kanor. Diretso akong pumasok sa sasakyang pang pulis at tinawag na ang kabady ko. Napailing pa ako nang kunin ito ang bag na dala ng tatay ko at nilagay rin sa likod kasama ng mga gamit ko. Bago umandar ang sasakyan, ilang kataga pa ang binitiwan ng aking ama. Hanapin mo siya, Kaloy! Hanapin at ipagiganti mo ang kapatid mo si Kisha! Hindi nyo na kailangan pang ipaalala yan, Tay. Alam ko mga dapat kong gawin. Tuluyan kong pinaandar ang sasakyan
at hindi na muling lumingon pa sa direksyon ng aking tatay. Ilang minuto akong tumahimik habang paulit-ulit na napapailing dahil sa mga impormasyong nalaman ko. Nang mga sandaling yon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nagawa ng aking ama sa sarili niyang anak. Natigil lamang ako sa pag-iisip ng malalim nang biglang magsalita si Jimbo. Okay ka lang ba, boss? Hindi naman sa nakikialam ako sa problema niyong mag-ama, pero may gusto sana akong itanong mula pa kanina eh. O sige, ano ba yung itatanong mo, buddy? Naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka bang hinabol sila ng mga, alam mo na, yung halimaw? Kasi kung totoo yun, hindi ba dapat umatras na tayo sa misyon? Kasi para tayong papasok sa madilim na kuwebang may nag-aabang na panganib. Unang-una, buddy, maaaring magulo kausap ang tatay ko. Pero isang bagay ang sigurado ako sa kanya. Di siya marunong magsinungaling, buddy. Mapapansin mo naman yung sa mukha at pananalita niya. Pangalawa, walang pulis ang umaatras sa misyon na ibinigay sa kanila. Teka nga, natatakot ka ba? Hindi naman, boss, pero kasi hindi ko makalimutan yung description ng tatay mo sa mga halimaw na sinasabi niya. Para siyang alam mo yun, parang aswang, parang ganun. Aswang? Bakit, nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa, pero madalas kasing ikinikwento yun ng lolo at lola ko noon. At sabi nila, laganap daw ang aswang sa mga liblib na lugar. Di ba yung San Isidro liblib yun? Ikaw naman, porkit kinuwento sa'yo, naniwala ka naman. Sa propesyon natin bilang pulis, hindi tayo pwedeng mag-conclude hanggat hindi natin nakikita ng personal. Kaya pupunta tayo doon para patunayan kung nagsasabi nga ba ng totoo ang tatay ko. So wala talagang atrasan to. No break time. No food. I mean, no snack. Ganun din pala yun. Kunin mo na nga yung bag ko. May dala akong pagkain dyan. Yun! Alam na alam mo talaga ang kahinaan ko, bossing ha. Saan dito? Sa pinakamalaking lagayan ba? Hoy, sandali lang. Bago mo kunin yung pagkain, kailangan mo munang umagri sa misyon na to. Gusto mo ba talagang sumama o napipilitan ka lang? Pwede kitang iwan dito sa gitna ng kalsada. May pagkain? Wala. Kahit tubig, hindi kita bibigyan. Ang hirap naman ng kondisyon mo, bossing. Lugi yata ako nun Mamili ka, bilisan mo na. Ang layo na natin Malayo-layo rin ang lalakarin mo. Balita ko pa naman walang masyadong dumadaang sasakyan dito. Kung totoo man yung halimaw, baka sila ang sumundusay dito. Heto na. Sige na nga, boss. Panalo ka na. Kasama na ako sa'yo. Promise, hindi labag sa loob ko. Sure na yan, ha? Wala nang bawian. Oo, sure na. Final answer. Nasaan ba yung pagkain? Nandun sa pinakamalaking lagayan. Tiran mo ako, ha? Hanggang bukas pa yan. Hindi ko alam. Baka mamaya maubos ko to Jimbo, tigil-tigilan mo ako, ha? Joke lang, boss. Konti lang ang kukunin ko, promise. Muli na naman akong natawa dahil nauto ko na naman si Jimbo sa kahinaan niya. Pero bukod ron, gusto ko rin kasi siyang masanay na wag matakot kahit na anong kalaban pa ang makaharap namin. Hindi man ako sigurado sa mga halimaw na tinutukoy ng aking tatay Kanor, tutuloy pa rin ako at lalaban dahil para naman ito sa kapatid kong si Kisha. Lumipas ang mga oras. Tuluyan na ring kinain ng dilim ang buong paligid. Nang mga sandaling yon, bilog na bilog ang buwan. Kaya naman kahit papano ay may liwanag sa kapaligiran. Maliwanag din ang ilaw ng aming sasakyan, kaya nakikita namin ang dinadaanan. Habang iniisip ko ang kapatid ko, isang bagay ang naalala ko. Muntik ko nang makalimutan ang totoong misyon namin na sa tingin ko may kinalaman din sa nangyari. 5 taon na ang nakakaraan. Jimbo, hindi mo naman siguro kinain yung report paper, di ba? Yung galing office. Pakilabas nga at pakisummarize sa akin.
Hala boss, nalun ako kanina eh. Gutom na gutom kasi ako eh. Kala ko pagkain. Loko-loko ka talaga eh. Talagang sinakyan mo rin ang trip ko, no? Joke lang, boss. Wait lang, hahanapin ko. Ayun, nasa upuan pala. Sorry na, medyo natupi at nalukot. Buti nakahinga pa yan sa laki ng puwet mo. Sige na, summarize mo na sa akin yung laman. Nabasa ko na yan kanina eh. Ulitin mo lang para maalala ko yung ibang impormasyon. Sabi dito sa police report na na-assign sa atin, may bali-balita raw na... balita na ano? Sabi dito, kidnapping daw ng mga batang paslit. Coincidence ba? Di ba, doon din nawala yung kapatid mo 5 years ago? Parang konektado, no? Yan nga din na naisip ko eh. Kaya tinanggap ko kagad tong misyon na to. Ang hindi ko lang alam, bago natin pasukin to, ay yung sinabi ng tatay ko kanina. Pero wala naman nakalagay rito na halimaw o kaya naman aswang. Sabi lang rito, hinala raw ng mga nakasaksi na kinidnap yung mga bata para kunin yung organs nila. Ha? Bakit organs? Binibenta raw sa ibang bansa. Pero hinala pa lang naman yun, hindi pa sigurado. Kaya tayo pinapapunta ron ay para mag-ikot, mag-observe at mag-imbestiga. Halos lahat naman ng hinala ay may nakatagong katotohanan. Kung konektado man to sa pagkawala ng bunso kong kapatid noon, dapat maganda tayo. Hindi natin alam kung anong klaseng kalaban ang tinutukoy ng tatay Kanor ko. Marami ba tayong baong bala, armas at granada? Medyo marami naman. Pero mas marami yung pagkain dala ko kasi matagal-tagal tayo sa San Isidro eh. Anak sa tokwa. Yan ka na naman. May dala ka naman palang pagkain. Bakit nanghingi ka pa sa akin? Pambihira ka oh. Inasahan mo ako doon. Puro ka talaga pagkain. Heto naman si Boss Kaloy oh. Di na nasanay sa akin eh. Ang seryoso at creepy kasi na topic natin. Kapag naiisip at nababanggit ko yung salitang pagkain, bigla akong sumasaya eh. Alam mo yun? Para akong nasa heaven. At kapag naubos yung pagkain dahil sa'yo, makikita mo naman ang impyerno. Ang healthy ng boss ah. Okay lang naman sa akin kahit nasa impyerno eh. Basta't may pagkain pa rin. Maraming inihaw dun. Diyos ko, akala ko ba sabi mo sa akin na magda-diet ka na? Oo nga pero bukas na lang ako mag-uumpisa. Nga pala boss, lagi mo nakikwento sa akin yung kapatid mo. Ano palang itsura niya? May picture ka ba? Malay mo di ba makita ko siya? At least kilala ko. Meron. Pero buddy, sa tingin mo ba, boy pa kaya siya? Base kasi sa kinuwento ng tatay mo kanina, may posibilidad. Hindi niya naman nakita yung kapatid mo na nahuli ng mga halimaw, di ba? Malay mo, nakatakas din siya. O sige, sabihin na nating nakatakas siya. Pero bakit di siya umuwi at bumalik sa amin? Ilang taon ba ang kapatid mo nun? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 10 taon. O di ba? Ako nga nahigit 20 anyos na eh. Tamad maglakad na malayo eh. Paano pa yung kapatid mo? Saka baka meron siyang ibang napuntahan o kaya naman may kumup-kup sa kanya. Maraming pwedeng nangyari. Pero heto, may payong kaibigan ako sa'yo, buddy. Ano yun? Siguraduhin mo lang na hindi tungkol sa pagkain yan ha? Hindi. Seryoso na ako. Ano ka ba? Wag na wag mong aalisin sa isip mo na pwedeng boy pa ang kapatid mo. Parang ano lang yan eh. Hope sa sarili natin. Di ba? Yan naman talaga ang goal mo. Nagkataon lang na sumakto tong mission natin. Sa bagay. Aba, sa wakas may tama ka ding nasabi Ikaw naman grabe ka talaga sa akin. Malakas lang ako kumain. Pero honest ako sa'yo, huy. Hoy, anong hoy? Ay, Boss Kaloy pala. Sorry. Pero boss, seryoso. Wala kang picture ng kapatid mo? Nagbabaka sakali lang. Meron nga, ang kulit mo naman eh. Kunin mo yung wallet sa bulsa ko. Alin dito? Ito ba? Nasaan ba? Uy, ano ba? Dahan-dahan nga sa pagkapasa bulsa ko. Baka iba mahawakan mo dyan eh. Sus, akala mo talaga may mahahawakan sa'yo, boss, no? Tumigil ka dyan ha.
Hindi ako kagaya ng sayo na sa laki ng tiyan mo, hindi mo na makita yung alaga mo kapag umiihi ka. Aray mo! Mas masakit ko na! O boss, ito na, nakuha ko na. Ito bang picture sa harap ng wallet? Ikaw ba tong binata sa tabi ng batang babae? Oo, ako yan, buddy. Yung katabi ko naman, yan si Kisha. Ba, gwapong-gwapo mo pala boss nung batang-bata ka. Ano nangyari? Para ka napasma. Nakulam ka ba? Sira ulo. Biro lang boss. Kamukhang kamukha mo yung kapatid mo ha. Malamang magkapatid kami. Magtaka ka kung di kami magkamuka. Baka isipin mo talagang isa sa amin ang anak sa labas. Teka, parang punit yung gilid ng picture ah. May ginipit ka rito? Oo, mukha ng tatay ko. Grabe, laki pala talaga ng tampo mo sa kanya no? Buti naman at natiis mo siya ng ilang taon bago ka naging pulis. Oo, buddy, tiniis ko talaga. Kailangan eh. Siya lang ang mapagkukunan ko ng impormasyon ng tungkol sa kapatid ko. Pero kung talagang gusto kong umalis nun, kayang-kaya ko naman eh. Isa pa, ako lang din naman ang nagpaaral sa sarili ko. Di ba nag-working student ako nun? Sa bagay, pero mabuti na din talaga at naisip mo yun. Pero alam mo boss, kahit nagawa naman ng tatay mo yun, siguro naman, hindi siya masamang tao, di ba? Ikaw, buddy, tatanungin kita. Kapag nalaman mong inuna ng tatay mo ang sarili niya bago ang kapatid mo, matutuwa ka ba? Igagalang mo pa rin ba siya? Iisipin mo pa din bang hindi siya masamang tao? Hindi syempre. Valid naman yung nararamdaman mo pero boss, kahit bali-baligtarin natin ang mundo, tatay mo pa rin siya. Tignan mo sa huli, concern pa rin siya sa'yo. Hindi siya totoong concern. Talagang nakukonsensya lang siya sa ginawa niya sa kapatid ko. Kaya hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Kapag nalaman kong may masama pang nangyari kay Kisha, isusumpa ko talaga siya. Ouch! Grabe ka naman sa tatay mo. Anyways, bago pa kumulo yung dugo mo na parang sinigang na paborito ko, balik tayo sa totoong topic natin. Kahit ginagawang biro ni Jimbo ang bagay na nangyayari sa buhay ko, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng inis at galit sa tatay ko. Hindi pa rin ako makamove on mula sa mga sinabi niya kanina. Halos hilahin ko na ang manibela ng gabing yon dahil gusto kong sumigaw at magwala, pero pinigil ko ang sarili ko at nag-focus na lamang sa misyon namin sa San Isidro. Ganda ng kwintas na suot ng kapatid mo dito ah. Parang shape ng broken heart. Kalahati lang kasi. Oo, dahil nasa akin ang kalahati. Eto, tignan mo tong kwintas sa suot-suot ko. Aba, oo nga no. Mag-partner yung kwintas. Galing ah. Ikaw ba nagbigay ng kalahati sa kapatid mo, boss? Hindi ako, kundi yung nanay ko matagal nang namatay. Sobrang maliit pa kami nung magkaroon siya ng cancer. Itong kwintas ang naging huling alaala niya sa amin. Para daw kahit ano mangyari, palagi kaming dikit at magkasama ni Kisha. Sa tingin mo, mangyayari kaya yon na magkadikit ulit yung mga kwintas nyo? Hindi ako sigurado pero mukhang tama ka. Unti-unti na akong nagkakaroon ng pag-asa na makita ulit siya. Baka isa to sa maging dahilan para hanapin ko pa siya. Hindi gaya ng tatay kong makasarili. Oo, yung ano naman, nagagalit ka na naman eh. Nawawala yung pag-asa oh. Huwag mo na kasing imi-mention ng tatay mo. Mag-focus na lang tayo sa kapatid mo at sa misyon natin. Sorry, naiinis pa rin kasi talaga ako eh. Pero yun nga buddy, bago rin mamatay ang nanay ko ay nagsabi siya sa akin na huwag kong iiwan sa tabi ko si Kisha. Na maging tagapagtanggol daw ako nito. At sa tingin ko, magagawa mo pa rin yun. Lalo na ngayon, napapasok na tayo sa San Isidro. Tignan mo, ayun oh, yung malaking arko. Napahinto ako sa pagmamaneo nang makalapit kami sa arkong tinutukoy ni Jimbo. Sandali kaming bumaba ng sasakyan upang pagmasdan yon. Luma na ang malaking arko na gawa sa bakal
Halos pinaghalo na ang kulay pula at berde sa arkong yon dahil sa kalawang at gumagapang na mga halaman. Luma man sa paningin namin, nababasa pa rin ang nakasulat na Sitio San Isidro na lahat ay naka-capital letters. Habang nandoon, hindi ko rin maiwasan na mapatingin sa buong kapaligiran at mapayakap sa aking sarili. Malamig ang simoy ng hangin na talaga namang tumatagos sa aming balat. Walang kahit na anong bahay ang naroon, maliban sa iilang kubo sa gitna ng mga palayan at bukirin. Hanep, super barrio vibes pa rin talaga tong San Isidro, no? Ni kuryente nga yata. Wala ang lugar na to eh. Parang ang lungkot tumira dito. At nakakatakot tumira dito. Hindi na ako magtataka kung pamahayan nga to ng mga halimaw. Eto naman, di ko na nga iniisip yung pinaalala mo pa eh. Bahala ka nga dyan, papasok na lang ako sa kotse. Sandali lang, may usapan tayo sa office kanina, di ba? Palitan tayo sa pagdadrive. Ilang oras na ako nagmamaneho. Oh, ikaw naman. Inaantok ako, Boss Kaloy eh. Bahala ka. Baka mamaya mabangga tayo. Okay lang. Wala naman tayong mababangga na tao dito eh. Bilisan mo. Doon ka sa kabila sumakay. O kung gusto mo, iwan na lang kita dito. Eto na nga, boss. Magdadrive na nga eh. Doon naman iiwan ka agad. Di ka na mabiro. Pagkasakay nga, ay nagpatuloy na kami sa pagbabiyahe. Habang dumadaldal si Jimbo tungkol sa pagkain, ay mabusisi ko naman binasa muli ang police report na na-assign sa amin. Naghahanap kasi ako ng impormasyong tungkol sa mga halimaw na nabanggit ng tatay ko, pero bigo ako. Ni isang salita ay hindi yun na-mention sa report. Ilang sandali pa, halos masubsob ang mukha ko sa salamin ng sasakyan nang bigla itong huminto. Mabuti na lang at nasuot ko ang seatbelt dahil kung hindi, baka duguan na ang noo o ulo ko. Agad akong lumingon kay Jimbo kung nagbibiro ba siya, pero gaya ko, nagtataka rin ito. Ano nangyari? Bakit tuminto yung sasakyan natin? Hindi ko rin alam, boss eh. Bigla na lang namatay yung makina ng sasakyan eh. Check ba natin? Malamang. Paano tayo makakaalis dito kung di natin i-check tong makina? Tara na. Samahan mo ako, boss. Nagpulis ka pa kung takot ka rin naman pala. Ay nako, halika na nga. Takot ka rin naman yata eh. Hoy, hindi ako kagaya mo, no? Nang makalabas kami, ay agad kong inutusan si Jimbo na i-check ang mga gulong at ako naman ang tumingin sa harap ng sasakyan. Pagbukas ko, lumabas doon ang maraming usok dahil nag-overheat pala ang radiator fan nito. Agad akong kumuha ng tubig sa likod ng sasakyan at ibinuhos ito doon. Hindi ko maiwasan na mapailing dahil mukhang magiging malaki itong problema sa amin. Nag-overheat, boss? Oo, sobra. Ay nako, malas. Luma na rin kasi itong sasakyan na binigay sa atin eh. Dito pa talaga sa lugar na walang bahay o kaya naman tao man lang para mahinga ng tulong. Eh, anong gagawin natin? Nagugutom pa naman ako. Mamaya mo na nga isipin yung pagkain. Maghanap ka ng makukunan natin ng tubig dahil hindi natin pwedeng ubusin yung dala natin. Wala tayong maiinom. Eh, saan naman ako maghanap ng tubig dito? Halos gubat at palayan itong mga nasa tabi ng kalsada. Tignan mo kung may sapa o balon. Basta malinis sa tubig. Sige na, bilisan mo na. Baka abutin tayo ng umaga bago makarating sa lugar na matao. Samahan mo ako, boss. Babato ka na talaga kita eh. Kaya mo na yan. Ayusin ko pa tong ibang parte ng sasakyan eh. Sige na nga. Ihanda ko na lang tong baril ko. Baka may halimaw dito eh. Lumipas ang mga minuto. Habang sinusuri ko ang ibang parte ng sasakyan, ay narinig ko ang pagtawag ni Jimbo. Nakita ko siya hindi kalayuan at ayon sa kanya, nakakita raw siya ng tubig malapit sa malawak na palayan. Agad ko namang kinuha ang iba pang lagayan upang puntahan siya. Pero agad din ako napahinto nang mapansin ko ang isang figura ng tao na papalapit sa likuran ni Jimbo. Naghanda ako at mabilis na kinuha ang baril sa tagiliran ko. Huwag kang gagalaw! Pulis to! Anong balak mong gawin?
Agad namang napatingin ang kasama ko sa direksyong tinititigan ko. Nagulat siya at napatutok din ng baril dito. Ilang sandali, nagtabi na kami ni Jimbo habang nakatutok pa rin ang mga baril. Sa taong ngayon ay malinaw na sa akin ang itsura. Isang matandang babae na nakabistida at nakasuot ng malong sa ulo. Magpakilala ka! Sino ka? Pasensya na mga iho. Hindi ko intensyon na takutin kayo. Hindi ko rin alam na mga pulis pala kayo. Nakita ko kasing may sasakyan, kaya agad akong lumapit para magtanong. Kailangan niyo ba ng tulong? Akala ko naman kung ano na. Buti na lang, hindi ka isang halimaw. Kinabahan ako dun ah. Halimaw? Anong sinasabi mo, iho? Nagbibiro lang po ang kaibigan ko, Manang. At tama po kayo, kailangan nga po namin ng tulong para maghanap po ng tubig. Saktong nakakita tong kasama ko kaya ayos na po. Kailangan niyo ng maruming tubig? Maruming tubig? Oo. Marumi ang tubig na ito. Tingnan niyo mabuti. Hoy, ano ba yan, Jimbo? Ang kailangan ko malinis sa tubig. Hindi kulay kanal. Sorry boss. Hindi ko masyadong nakita eh. Kahit may gamit akong flashlight, hindi ko naman napansin na marumi pala. Puro kasi pagkain ang nasa isip mo eh. Kailangan niyo ba ng pagkain, mga iho? Tama-tama ang dating niyo. Nakikita niyo ba yung mga ilaw doon? Ho? Ilaw? Saan po, Manang? Agad kaming napatingin sa may kataasang burol na itinuturo ng matandang babae. Doon ko lang napansin na may maliit ngang ilaw ang naroon. Mukhang hindi namin napansin na may malapit palang pamayanan sa lugar na hinintuan ng aming sasakyan. May nagaganap na handaan ngayon doon. Balita ko, ikakasal sa makalawa ang anak na babae ni Don Juancho. Siya yung nagmamay-ari ng malawak na lupain sa San Isidro. Lahat ng mga tao rito, imbitado. Saka doon lang kayo makakakuha ng malinis sa tubig. Ganun ho ba? Pero teka, gabing-gabi na ho ah. Bakit po kayo nandito, Manang? Mag-isa lang po ba kayo? Mabutit nakikita niyo pa po ang daan. Ano ka ba, iho? Kahit matanda na ako, malinaw pa rin naman ang mga mata ko. Sa tagal ko na sa lugar na ito, kabisado ko na kahit ang pinakamakipot na daan sa San Isidro. Saka ganito talaga ako. Kapag hindi ako makatulog, abay talagang naglalakad-lakad ako. Ganun ho ba? Okay, tanong ko lang po yung lugar na sinasabi nyo. Marami po bang nakatira doon? Meron, iho. Maraming nakatira doon. Kaya kung ako sa inyo, magpunta na kayo ron. Sigurado kung masarap ang mga pagkaing inihanda nila. Titignan ko po, Manang. Ayusin lang po muna namin yung sasakyan at baka kung ano po kasi mangyari bago po kami magdesisyon. Boss, bakit may padesisyon-desisyon ka pa nalalaman? Pagkain na lumalapit sa atin oh. Minsan lang tayo maligaw sa lugar na may handaan. Baka naman boss, punta na tayo ron. Tama ang kaibigan mo, iho. Wala rin kayong dapat na ikabahala o ikatakot dahil mga pulis naman kayo, hindi ba? Sigurado kung re-respetuhin kayo ng mga tao doon. Sige po, Manang. Maraming salamat po sa pagsabi sa amin. O siya, mauna na ako. Kailangan ko pang umuwi sa bahay. Baka abutan ako ng araw sa daan. Matapos sabihin yon, ay muling nagpatuloy ang matanda sa paglalakad. Agad nitong tinahak ang isang malawak na palayan at pumasok ng walang takot sa madilim na kagubatan. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka dahil parang medyo weird ang ginawa niya. Inisip ko na lang na baka ganun talaga ang matatanda sa lugar nila. Pupunta ba talaga tayo, boss? Umaasa pa naman ako. Oo na, pupunta na tayo mamaya. Di ba nga, sabi ng matanda, doon lang tayo makakakuha ng malinis sa tubig. Gamitin na muna natin yung natitirang tubig para maayos na natin yung sasakyan. Pagkatapos nun,
pupunta na tayo sa handaan para makahingi ng panibagong tubig at tulong na rin kung sakali. At makikikain, di ba? Makikihingi lang tayo ng tubig. Ano ka ba? Nakakahiya ka. Boss naman, minsan lang to eh. Masaya kaya umatid sa mga ganyan-ganyan. Bahala ka na nga sa gusto mo. Di naman kita pipigilan kung talagang gutom ka. Yun! Sabi mo yan ha. Pabor na pabor sa akin yan. Excited na ako. Chibu ka na ha. Mamaya ka na ma-excite. Tulungan mo muna ako dito. Ipinagpatuloy namin ang pag-aayos ng sasakyan. Nang matapos, agad kong pinaandar yon at dinala sa isang tabi sa malawak na kapatagan. Bumaba na kami bit-bit ang mga galon. Dala rin namin ang aming mga radyo at baril in case na may mangyaring hindi maganda. Ilang minutong lakaran papunta sa burol kung saan daw nagaganap ang handaan. Narinig namin ang ingay ng mga taong nagkakasiyahan. Mukhang tama ang matanda na may baryo doon at may mga taong nakatira. Ilang saglit pa, tuluyan na namin itong natuntun at doon sinalubong kami ng ilang mga taga-baryo. Yung iba ay tuwan-tuwa, yung iba ay titig na titig sa amin, yung iba naman ay nagbubulungan habang nakatingin sa amin. Magandang gabi ho. Pasensya na po kayo sa abala. Manghihingi lang sana kami ng malinis na tubig. Nag-overheat po kasi yung sasakyan namin eh. At makikikain na rin po sana. Opo, kakain po sana kami kahit kaunti lang. Hoy, ano ka ba? Mahiya ka naman, Jimbo. Ayos lang iyo. Huwag mo nang pagalitan ang kasama mo. Ay, siya nga pala. Maligayang pagdating sa aming lugar. At tama-tama, may selebrasyon kami ginaganap dito dahil ikakasal ang aking bunsong anak na babae. Isa itong paunang selebrasyon para ipaalam sa lahat ng mga taga rito na ikakasal na ang aking anak. Halika kayo. Makisalo muna kayo sa akin. Maraming salamat po, sir. Pero nakakahiya naman po. Nako, wag na kayong mahiya. At siya nga pala, ako si Don Juancho. Pero, pwede niyo na lang akong tawaging Don Juan. Maraming salamat po, Don Juan. Ako po si PO1 Carlo B. Santos. Kaloy na lang po. Ito naman pong kasama ko ay si Police Officer Jimbort de la Cruz. Jimbo na lang din po. Masaya kung nagkaroon kami ng bisita mula sa ibang lugar. Hindi kayo pamilyar sa akin. Mukhang malayo-layo pa ang biniyahin nyo Nasa bayan po ang pinaka-main office namin. At nagpunta po kami rito para sa isang misyon. Hindi rin po kami magtatagal dahil marami pa po kaming gagawin eh. Di ba, Jimbo? Tama po si Boss Kaloy pero di ba sabi niyo po pwede pong makikain kami kahit konti? Jimbo, ano ba? Sorry po sa kabady ko Masanay na po kayo dahil puro pagkain po talaga ang lumalabas sa bibig niyan eh. Pero hindi po yun ang sadya namin kundi tubig. Ano ka ba naman, officer? Walang problema sa akin yan. Huwag ka lang humingi ng pasensya. Okay lang maski kumain kayo. Madaming pagkain dyan. Kahit magbaon pa kayo. Don Juan, nasabi niyo po kanina na parang pa-welcome lang po ito. Ibig sabihin po may kasunod pa pong handaan? Oo, meron pa. At bukas yun magaganap. Hindi pa kasi sapat ang mga karning kailangang katayin, kaya't hindi ko muna pinagluto ang mga tauhan ko ng marami. Hindi niyo pwedeng palampasin yon. Kaya kung ako sa inyo, dumito na kayo hanggang bukas ng gabi. Uy, gustong-gusto ko po yan. Narinig ko palang yung salitang karne, natatakam na ako. Boss Kaloy, baka naman. Baka pwede tayo mag-extend ng isang gabi pa rito. Nakakahiya naman kung tatanggi tayo sa biyaya, di ba? Tama ang kaibigan mo. Tutal, nandito na rin naman kayo. Ipaghahanda ko kayo na matutulugan kung gusto nyo. Para naman maging komportable ang pag-stay nyo rito. Ayos ba yon? Grabe, hindi lang po kayo galante sa handaan. Napakabait nyo pa po, Don Juan. Masanay ka na sa akin. Prinsipyo ko kasi na pagsilbihan ng mga taong bumibisita sa amin. Officer Kaloy, ano sa tingin mo? Ano man ang desisyon mo,
Ayos lang sa akin. Pumayag ka na, boss. Pakiusap. Kumukulo na talaga ang tiyan ko eh. Extended to hanggang bukas para sa bonggang handaan. Sandali ako napabuntong hininga. Napaisip muna ako kung tatanggapin ko ang alok ni Don Juan dahil magtatagal kami sa lugar nila. Hanggang sa magkaroon ako ng ideya na baka ito na ang simula ng misyon namin. Baka ito na muna ang unang baryo na dapat naming imbestigahan at hanapan ng impormasyon tungkol sa nawawala at kinikidnap na mga bata. Sige ho, Don Juan. Mag-i-stay po kami hanggang bukas ng gabi. Yun! Iba ka talaga, Boss Kaloy. Ikaw ang pinakamabait na partner ko sa office. Ako talaga, kasi ako lang naman ang pumili sa'yo bilang partner, Ugok. Ouch naman. Ang sakit naman nun. Mga palabiro pala kayo. O siya. Ang mga tauhan ko na mag-aasikaso sa inyo, ano? Pupuntahan ko muna yung mga ibang bisita para ma-welcome sa aking munting selebrasyon. Maraming salamat po ulit, Don Juan. Pwede na po ba ako kumain, boss? Kaya na pa talaga ako nagugutom eh. Welcome na rin naman tayo dito eh. Tignan mo, ang daming pagkain nakalatag sa mga lamesa. Parang budol fight ang datingan eh. Oo na. Pero pakiusap lang huwag puro pagkain ang atupagin mo. Tandaan mo, pulis ka. At hindi tayo nandito para makisiya lang. Mag-observe ka at mag-report ng mga napapansin mong kakaiba. Gamitin mo yung utak mo, hindi ang tiyan mo. Sir, yes sir! Seryoso ako Sige na, kumain ka na dun. Ako mag-iikot-ikot muna ako. Nang magkahiwalay kami ni Jimbo, ay agad akong nag-obserba sa buong paligid. Mukhang ang munting selebrasyon na sinasabi ni Don Juan ay hindi munti lang dahil napakagarbo talaga. Maraming tao ang dumalo, maraming palamuti sa buong paligid. May tugtugin din galing sa mga tambol at gitara at may mga sulo sa paligid. Nang wala naman akong mapansing kakaiba, ay agad akong nagtanong kung saan may tubig. Itinuro naman sa akin ang ibaba kung saan ay may batis at sabi nila may bukal din daw doon. Hindi na muna ako bumaba doon dahil naisip kong bukas pa naman ang alis namin. Ilang sandali pa ay dinala ko sa isang bahay kubo na magsisilbi raw naming pansamantalang tulugan. Nang makapasok sa loob, ay agad kong chinek yun kung may mga hidden microphone ba o camera. Bilang police officer, dapat naming suriin ang lugar kung saan kami magjo-duty at matutulog dahil baka may mga espiya o kaya naman ay terorista. Nang masigurong wala, ay saka ko binuksan ang bintana at tumanaw sa mga taong nagkakasiyahan. Nung una, napapangiti ako sa sayawan at kantahan ng mga tao. Pero nawala rin yun nang mapansin ko ang isang bagay. Bakit kaya parang wala akong nakikitang kahit isang bata sa baryong to? Bawal ba ang bata dito? Hindi invited? Bakit kaya? Anong dahilan? Dahil sa napansin kong yun, ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Lalo na nang maalala ko ang misyon namin tungkol sa mga batang nawawala at kinikidnap. Dahil hindi ako mapakali, mabilis akong lumabas ng kubong yun at nag-ikot-ikot sa buong paligid. Kahit pinagtitinginan na ako ng ibang tao, ay ayos lang sa akin dahil alam naman nilang pulis ako dahil sa aking uniforme at badge. Medyo nawiwirduan lang ako dahil para akong kakainin ng buhay ng ibang tao nandoon. Napakaseryoso nila. Ilang minuto pa ang ginawa kong pag-iikot at gaya kanina, wala talaga akong makitang bata kahit isa. Hanggang sa lapitan ako ni Jimbo na bitbit ang platong puno ng pagkain. Sir! Halika! Kain ka muna! Kayo nakapaikot ng ikot eh. Hindi, ayos lang. Hindi pa naman ako gutom eh. Pero ayos siya na. Ang daming laman ng plato mo Kaya bang ubusin lahat yan? Para kang bibitayin Kayang-kaya boss, kahit 10 plato pa. Ang kaso, hindi ko gusto yung mga pagkain nila boss.
Anak ka ng teteng. Hindi mo pa nagustuhan ng pagkain sa lagay na yan, ha? Punong-puno ang plato mo, ha? Seryoso nga. Kanina ko pa nga sinusubukan na ubusin to eh. Pero hindi masarap. Ha? Hindi masarap? Eh mukha namang masarap kasi. Markado at masus eh. Himala ata na wala kang nagugustuhan sa mga yan. Hindi talaga masarap, boss. Walang lasa. Sobrang tabang ng timpla nila, as in. Weh, di nga. Ikaw tigilan mo yan ha. Ikaw na nga lang ang nakikikain, nambabas ka pa ng pagkain nila. Mamaya marinig ka pa ni Don Juancho eh. Magalit pa yun sa atin eh. Seryoso nga ako, Boss Kaloy, promise, walang lasa. Kahit tikman mo pa. Yung iba pa nga ang lansa ng amoy eh. Para bang hindi sila gumagamit ng bawang at sibuyas. Tapos parang hindi sila naglagay ng asin. Tama na nga yung panlalait mo sa pagkain at nakakahiya. Kung ayaw mo, ibalik mo na lang yan dun. Hindi yung ang dami-daming pan sinasabi. Pangit nga naman kasi talaga ang lasa eh. Di ka kasi naniniwala eh. Hindi naman ako basta-basta nalalait lang eh. Pero nakakahiya naman ibalik to, no? Nabawasan ko na to eh. Ano kaya kung pasimple ko na lang itapon? Hoy, masama ang magtapon ng pagkain, Jimbo. Grasya yan. Ginusto mo yan kaya kainin mo yan. Kung nahihiya kang ibalik. Magagalit talaga sila dito kapag hindi ka umayos. Baka nakakalimutan mo. Bisita at dayo lang tayo dito. Eh boss, hindi ko talaga kayang kainin at ubusin to eh. Boss, saan ba yung tutulugan natin? Itatabi ko na lang sa loob tapos kakainin ko pag may gana na ako. Doon oh. O siya, tara na. May kailangan din akong sabihin sa'yo eh. Matapos makapag-usap ay pumunta na kami sa kubo na pansamantala naming tutulugan. Nang makapasok kami doon, ay agad ko ring isinara ng mabuti ang mga bintana at pinto. Ibinaling ko ang tingin ko sa kabady kong si Jimbo. Ibang-iba ang kilos niya ng mga sandaling yon. Nang ilapag niya kasi ang platong may pagkain sa maliit na lamesang nandoon. Napaupo siya na para bang nangihina at nakahawak sa tiyan. Mabilis din ang pagpatak ng pawis niya at namumutla na ito. Hoy, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Parang masama pakiramdam mo ah. Okay lang ako, boss. Medyo sumama lang ang tiyan ko. Yan. Ikaw kasi. Ang hilig-hilig mong kumain. Siya nga pala. May napansin ka bang kakaiba sa lugar na to? Wala naman, bukod sa pagkain nilang hindi ko masikmura. May iilan na seryosong makatingin sa akin. Siguro, ngayon lang sila nakakita ng pulis na malakas kumain. Aray ko. Pero karamihan naman sa kanila, palakaibigan naman. Ilan din yan sa napansin ko. Pero may mas kakaiba pa dyan. Tatanungin ulit kita, Jimbo. May nakita ka bang kahit isang bata sa handaan kanina? Kahit isa lang. Teka lang, boss. Oo nga no. Parang wala akong nakitang kahit isang bata kanina. Karamihan sa kanila, mga adult na o kaya naman matatanda. Oo nga no, weird nun ah. Bakit bawal ba ang bata sa handaan nila? Bawal o talagang wala ng bata dito? Teka, hindi ko gets, boss. Wala ng bata? You mean, kinuha na sila? Naalala mo ba yung mission natin? Hindi ko alam pero ang lakas ng kutob kong may mali sa bari na to. May mali sa mga tao at lalong-lalo na sa handaan nila. Kailangan natin mag-imbestiga mamayang hating gabi. Stealth mode muna tayo para hindi maginala si na Don Juan sa atin. Gets ko na, boss. Gets ko nang may mali. At baka may kinalaman sila sa police report natin pero wala talaga akong gana ngayon, Boss Kaloy. Pagkatapos ko kasi kumain ng pagkain sa handaan, bigla akong nangina eh. Parang gusto ko na munang matulog. Kain ka kasi ng kain eh. Takaw-takaw mo. Alam mo namang nasa mission tayo eh. At napakahalaga nito. Pero inuna mo pang pagkain. Siyempre, boss, libre. Sino ba naman tatanggi sa libreng pagkain, di ba? Yun lang, di ko alam na pangit palang pagkakaluto nila. Sana, di na lang ako kumain. Ay, naku. Aray! Ang sakit talaga! Masakit na ba?
Oo, boss eh. Kaya nahirapan din ako kumilos eh. Gusto ko na matulog pero hayaan mo bukas. Pag okay na pakiramdam ko, makikisali ako sa stealth mode na sinasabi mo. Hindi ko talaga kaya ngayong gabi. Ay, sorry na kagad, boss ha. Sige. Bukas ka na lang sumama. Sana maging aral na sa ito na huwag kang basta-basta kakain sa mga handaan ng lugar na hindi ka pamilyar. O siya, sige, magpahinga ka na. Ikukuha kita ng gamot sa kotse natin. Salamat, boss. Higa na ako ha. Gusto ko na talaga matulog. Baka napagod lang din ako kanina eh. Agad ngang nahiga ang kasama kong si Jimbo. Hindi ko na rin siya kinulit dahil mukhang seryoso talaga itong nangihina at masama ang tiyan. Sa labis din na kuryosidad, dahan-dahan kong kinuha ang platong may pagkain at inamoy-amoy yun. Mukhang tama siya. Ang lansa nga ng amoy nun na para bang hilaw na karne sa palengke. Normal naman ang mga sangkap nito. Hindi rin naman siguro maghahanda sina Don Juan ng pagkaing pangit dahil alam niyang mapapahiya sila. Para makumpirma ang mga sinabi ni Jimbo kanina, gamit ang hintuturo ay kumuha ako ng konting sarsa at tinikman yun. Agad ko rin namang naidura dahil tama siya. Wala ngang lasa ito at napakalansa pa. Pwe! Bakit ganito nga ang mga handa nila? Nakakasuka, nakakadiri. Nakakahiya to sa mga bisitang katulad namin. Di maaari to. Talagang may mali sa baryong to. Malalaman ko rin yan. Agad kong inihanda ang aking sarili at umalis sa kubo at handaang yun. Dahil magaling ako sa stealth mode o pagkilos ng walang ingay, walang nakapansin sa akin na nakalayo na pala ako. Agad akong bumaba sa burol at dumiretso sa aking sasakyan. Kinuha ko ang aking bag at inalis ang mga gamit na hindi masyadong mahalaga. Ang inilagay ko lang roon ay ang aking mga baril, bala at iba pang armas. Pagkatapos ay agad ko ring hinanap ang aming medical kit. Habang kinakalkal ang ibang mga gamit, napansin ko sa gilid ng kotse ang maliit na bag na inabot ni Tatay Kanor kanina kay Jimbo. Ano kayang trip ng tatay ko? Para padalan ako ng bag na... Napahinto ako sa pagsasalita nang makita ko ang laman ng bag matapos ko itong buksan. Imbis kasi nagamit sa biyahe o kaya naman ay armas, napakaraming bawang at asin ang lumantad sa akin. Napaisip ako ng malalim kung bakit ito ang ipinadala ng tatay ko sa akin. Hanggang sa maalala ko ang huli niyang sinabi na ito ang panlaban sa mga makakaharap namin. Hindi pa man ako sigurado pero hindi ko pa man nagagawa na makakbang ay agad rin akong napayuko at napatago sa mataas na mga damo nang mapansin ko ang grupo ng mga kalalakihang nag-uusap at papunta rin sa handaan. Pinakinggan ko yun at isa roon ang tumatak sa akin. Huwag niyong kalimutan ang bili ni Don Juan ha. Lahat ng mga batang lalaki, salit yun ng diretso. Lahat naman ng mga batang babae, sila ang gagamitin sa iba't ibang putahe. Siguraduhin yung masarap sa paningin ang mga pagkain dahil maraming ligaw na bisita ang dadalo sa handaan bukas. Marami tayong magiging pagkain para sa taong ito. Balita ko rin, may 2 pulis na kasama kaya naman mag-ingat kayo sa mga kilos nyo. Mula sa mga sinabi niya ay agad akong napahawak sa aking baril. Lalabas na sana ako sa pinagtataguan ko, ngunit hindi ko na ituloy dahil ang mga lalaki ay nadagdagan dahil may mga dumating pang iba. Alam kong hindi ko sila kagad mapapatumba, kaya naman pinilit kong ikalma ang aking sarili. Hindi ko alam pero nanginginig ang mga kamay ko at labis ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa mga narinig ko. Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si tatay. Totoo palang may mga halimaw o aswang sa San Isidro. Kayo rin palang dahilan kung bakit may report tungkol sa mga batang nawawala. Tama. Kailangan kong matunton kung saan nila tinatago mga bata.
Nag-obserba pa ako at naghintay. Lahat ng lalaki ay dumiretso sa handaan, maliban sa isa na naglakad papasok sa madilim na kagubatan. Nang makakuha ako ng tiyempo, ay agad akong sumunod sa lalaki. Dahil likas na magaling ako sa pagtatago at pag-oobserba, hindi nito napansin ang kilos at pagsunod ko hanggang sa makarating kami sa isang kapatagan na makikita sa gitna ng kagubatan. Doon ko narinig ang iyakan ng maraming bata, lalo na nang makita nila ang papalapit na lalaki. Parang awa niyo na po, kuya. Pakawalan niyo na po kami. Hinahanap na po kami ng pamilya namin. Huwag na kayong umasa na makakabalik pa kayo sa mga bahay ninyo. Bukas ng gabi, magiging masarap na pagkain kayo sa handaan ni Don Juan. Mga demonyo kayo! Bakit tao kinakain nyo? Hindi ba kayo nandidiri o kaya naman ako konsensya? Hindi! Bakit ako mandidiri sa karne ng tao? Kayo nga ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Hindi na ako makapaghintay na matikman ang mga laman ninyo. Lalong-lalo ka na, bata. Nasaan si ate? Saan niyo siya dinala? Ah, yung kasama mong dalaga na matapang pa sa asong gala. Nasaan na nga ba siya? Wala akong maalala eh. Buhay pa ang ate mong maldita. Balita ko, personal siyang bisita ng anak ni Don Juan. Siya ang main dish bukas ng gabi. Huwag niyo siyang sasaktan. Si ate na lang ang pamilyang meron ako. Hayaan mo. Pamilya pa rin naman kayo bukas ng gabi. Yun nga lang, nasa pagkainan na kayo. Hayop ka! Hayop ka! Mapunta ka sana sa impyerno! Eh kung unahin kaya kitang ipadala ngayon doon, ha? Nang makita kong lumapit ang lalaki sa batang matapang, ay agad akong gumawa ng kilos. Ikinabit ko ang silencer sa aking baril upang walang makarinig at agad yung itinutok sa lalaki. Walang kikilos sa masama! Pulis ako! Itaas mo mga kamay mo dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magkakatotoo ang sinabi ng batang kaharap mo. Ah, ikaw pala yung pulis, ha? Hindi ba dapat nasa handaan ka at nagsasaya? Anong ginagawa mo sa katayan ng karne? Katayan? Mga bata yung kakatayin nyo at hindi karne ng baboy o kung ano paman. Anong klaseng tao ka? Ay mali. Anong klaseng nilalang ka? Gusto mo makita? Handa akong gawin yon, pulis. Tutal, hindi naman ako tatablan ng baril mo. Mamang pulis, mag-iingat ka! Hindi siya basta tao! Aswang siya! Ano? Aswang? Ilang sandali nga lang ay dahan-dahang nanginig ang katawan ng lalaki. Payuko ito ng payuko habang unti-unting nagbabago ng anyo. Mula sa pagiging tao, naging mabangis na aswang yon na ang itsura ay kagayang-kagaya ng paglalarawan ng aking tatay. Doon ay napatunayan ko ang sinasabi niyang nakakatakot na halimaw. Muli kong iniangat ang aking baril at agad yung pinaputok sa kanya. Sunod-sunod itong tinamaan sa dibdib, braso at maging sa ulo. Napaatrasyon at nanghina. Akala ko ay mamamatay na, pero bigla itong tumalon papunta sa akin. Hindi mo ko mapapatay, mamang pulis! Wala akong magawa sa lakas nito, lalo na nang mapatumba ko at mapahiga sa lupa. Mabilis itong dumagan sa akin habang nakalabas ang mahahaba nitong dila na may tumutulo panlaway. Tumalsik din ang hawak kong baril kasama na ang bitbit kong bag kanina na nabuksan at nagkalat ang laman. Umalis ka sa harapan ko! Binalaan na kita, pulis. Hindi kami basta-basta namamatay ng mga walang kwentang armas ng isang normal na tao na kagaya mo. Marami nang kumalaban sa amin, pero walang nagtagumpay.
Kaya huwag ka nang umasa na mapipigilan mo kami sa aming mga gawain. Kayo pala ang dahilan kung bakit may mga nawawalang bata sa San Isidro, Kayo pala ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko noon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero tama ka. Kami nga ang dumudukot sa mga batang paslit para gawing pagkain sa katulad naming mga aswang. Magsasalita pa sana ako, ngunit biglang sumigaw ang batang matapang kanina. Agad nitong itinuro ang mga gamit kong nagkalat malapit sa bandang balikat ko. Mamang pulis! Yung asin at bawang! Yan ang makakapatay sa kanila! Gamitin niyo po yan! Nang sabihin niya yon, ay nakita kong nanlaki ang mga pulang mata ng aswang. Nakita ko ang takot nang napatingin siya sa nagkalat na bawang at asin. Sinipa ko siya ng malakas. Pinilit kong kumawala sa kanya at mabilis akong lumapit sa bag. Dumakot ako ng konting asin. Damihan niyo po, kuya! Damihan niyo po para mamatay siya kagad! Oo, sige. Humanda ka ngayon. Asin lang palang katapat mo, Etong sayo! Yan! Yun nga ang ginawa ko. At kitang-kita ko kung paanong umusok at masunog ang katawan ng aswang. Napasigaw yon at napaatras na animoy asong takot na takot sa kanyang amo. Nang hindi pa siya namamatay, ay mabilis ko naman dinampot ang isang buong bawang. Pinaghiwa-hiwalay ko ang mga yon. Dinurog ng bato at saka inihagis sa katawan ng aswang. Lalong lumakas ang sigaw nito habang nag-aapoy mula sa paso ng asin at bawang. Upang mapatigil siya sa pagsigaw dahil baka may makarinig, sunod kong dinampot ang aking baril at muli siyang pinaputukan sa ulo. Sa pagkakataong yon, tuluyan itong tinablan, bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Anak ka ng dyablo, hayop ka. Yan palang kahinaan mo, Pinahirapan mo pa ako. Natuwa ang mga bata nang makitang patay na ang aswang. Agad akong lumapit sa kulungan nila at agad silang pinakawalan. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad ko silang dinala ng tahimik sa ibaba ng burol at pinasakay sa loob ng kotse ang 6 na kabataan. At sa tulong ng batang matapang na nagngangalang Kulas, ay naibalik ko nang mabilisan ang mga batang dinukot sa ibang baryo. Nasurrender ko sila sa kanilang kapitan. Nang paalis na ako para balikan ang body ko, nakita kong nakasakay pa din sa kotse si Kulas. Kulas, saan ka nakatira? Hindi na po ako pwedeng umuwi sa amin Hawak pa po nila ang ate ko. Hindi po ako matatahimik at makakampante kung di ko po siya nakikita. Ako nang bahala sa kanya, Kulas. Kailangan mo nang umuwi at ang mga pulis na ang mag-aasikaso nito. Delikado para sa iyong bumalik pa doon. Wala po akong pakialam kahit mapahamak ako. Kailangan ko po sumama sa inyo at makita ang ate ko. Gustuin ko man pero hindi pwede. Halika na. Bumaba ka na ng kotse. Ayoko po. Hindi po ako bababa dito. Hanggat hindi mo ako sinasama pabalik sa baryo ng mga aswang. Alam ko may utang na loob ako sa iyo dahil sa pagtulong mo sa akin kanina, pero pakiusap lang. Huwag mo akong hintayin na puwersahan kang paalisin dyan sa kotse. Bata ka pa para makisali sa misyon ng isang pulis. Hindi po ako bababa dito. Kulit. Talagang pinipilit mo ako, Agad kong binuksan ang pinto ng kotse at pinilit na hinila palabas ang batang si Kulas. Hindi naman sa ayaw ko siyang isama, pero natatakot ako sa maaaring mangyari kapag kinalaban na namin ang grupo ng mga aswang. Kaya mas gugustuhin kong sumama. Kaya mas gugustuhin kong sumama ang loob niya sa akin kaysa naman mapahamak siya. Ilang minuto na nasa ganong kaming posisyon hanggang sa mapahinto ako dahil sa nakita ko mula sa kanyang leeg. Teka, saan mo nakuha yan? Sumagot ka. Saan mo nakuha ang suot-suot mong kwintas? Binigay po sa akin to ni ate. Regalo po niya ng birthday ko. Anong pangalan ng ate mo, Kulas? Keisha po. Ate Keisha po ang pangalan niya.
Nang banggitin ni Kulas ang pangalang yon, ay para akong biglang nawalan ng lakas. Nanghina ang mga tuhod ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Namumuo na rin ang mga luha ko at para akong naging pipi ng mga sandaling yon. Isang bagay ang sigurado ko. Buhay ang bunso kong kapatid na nawala. 5 taon na ang nakakaraan. Maraan kong hinimas ang kwintas sa leeg ni Kulas at hindi ako maaaring magkamali. Yun ang kalahati ng kwintas na suot-suot ko. Para mas lalong makumpirma, kinuha ko ang sariling kwintas at idinigtong ang hugis broken heart sa suot ni Kulas. Ano pong nangyayari sa inyo? Para po kayo naiiyak. Ang kwintas na yan ay pagmamayari ng bunso kong kapatid, Kulas. Siya ang matagal nang nawawala sa amin at hinihintay na makabalik. Ala, opo, mamang pulis. Sabi nga po ni Ate Keisha, may darating daw pong tulong sa San Isidro. Babalik daw po ang tatay Kanor niya, kasama ang kuya Kaloy niya. Ikaw po pala ang tinutukoy niya. Palagi niya rin po kayong hinihintay na bumalik. Talaga? Hinihintay niya kami? Opo, araw-araw po. Tuluyan ang nagbagsakan ang luha sa mga mata ko. Hindi ko maiwasan na maiyak mula sa mga narinig ko. Ang inakala ko kasing wala na ay buhay na buhay pa at matagal na rin naghihintay sa amin. Sa loob ng 5 taon ay nagbabakasakali rin pala ang kapatid kong si Keisha na babalik kami at susunduin siya. Tumatakbo ang oras, Kulas. Kailangan natin makabalik sa handaan para mailigtas ang isa ko pang kasama. Pati na rin ang Ate Keisha mo. Yan po ang kanina ko po pong gustong marinig. Promise po, tutulungan ko po kayo sa abot po ng aking makakaya. Nang makapasok ako sa loob ng sasakyan, ay agad kong pinaandar yon pabalik sa baryo ng mga aswang. Habang nagmamaneo, ay kinonsulta ko ang batang si Kulas tungkol sa kahinaan ng mga aswang sa San Isidro. Kulas, mukhang marami kang alam tungkol sa mga aswang ha. Paano mo nalaman na asin at bawang ang kahinaan nila? Dahil yan po talaga ang mga bagay na kayang pumatay sa kanila. Akala ko nga po alam niyo na dahil may dala po kayong ganyan eh. Kala ko po magluluto po kayo. Hindi, Kulas. Si Tatay Kanor ang nagbigay sa akin yan. Dahil siya ang kasama ni Keisha nun dito. Di ko naman kagad gets yung gusto niyang sabihin na panlaban pala yan sa mga aswang. Mukhang natuto po siya, mamang pulis. Kuya Kaloy na lang tawag mo sa akin. Bukod pala sa asin at bawang, ano pa ang pwedeng panlaban sa aswang na sa tingin mo pwede kong gawin kapag sumugod tayo sa kanila? Sa tingin ko po, hindi nyo sila kakayanin kapag lumaban po kayo ng pisikal. Baka maubos lang din po yung bawang at asin nyo kapag hinagis lang ng hinagis sa kanila. Ano masasuggest mo sa akin? Dati po kasi may mga antingero po dito sa San Isidro. Sila po yung mga taong lumalaban sa mga aswang. Ang kaso natalo at naubos po sila. Sa mga narinig ko po, kadalasan pong ginagawa nila sa sandata nila ay nilalagyan po ng panlaban sa aswang. Pinapahiran po nila ang talim nun para po may panlaban sila. Pero wala akong ganun, Kulas. Di, sa baril niyo po, Kuya Kaloy, mukhang mas maganda nga yan dahil kahit malayo, kayang-kaya niyo po silang pabagsakin. Aba, oo nga no, tama ka. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nang malapit nang makabalik ang sasakyan sa kapatagan, ay sandali ko yung inihinto sa isang tabi. Kinuha ko ang isang garapon kung saan nakalagay ang candies ni Jimbo. Inalis ko ang laman nito at saka nilagyan ng malinis na tubig. Kinuha ko ang mga natirang asin at ibinuo sa tubig kasama ang mga bawang na dinurog ni Kulas habang nasa biyahe kami. Tuturuan kita kung paanong maglagay ng bala sa magasin at magkabit nito sa baril. Hindi ito pwede sa bata pero wala na akong pagpipilian dahil ikaw lang sa ngayon na makakatulong sa akin. Bakit po? Nasaan po yung kasama nyo? Masama ang pakiramdam niya. Kumain kasi siya ng pagkain galing dun sa handaan. Tapos, sandali. Masama ba yung ginawa ni Jimbo na kumain ng handa mula sa mga aswang? Nakakain po siya?
Kuya, hindi po maganda ang ginawa niya. Bakit? Anong mangyayari sa kanya? Lahat po ng mga pagkaing nasa handaan ng isang aswang ay may laway po nila. Ang laway na yon ay kakalat po sa katawan ng biktima. Pwede po siyang maging aswang katulad nila. Pero kadalasan po, namamatay po dahil hindi kinakaya ng katawan nila. Diyos ko, hindi ko alam eh. Wala rin kasi akong ideya. Nabalwarte pala ng mga aswang yung handaan na yun. Kaya hinayaan ko lang siyang kumain. Kaya pala panay ang reklamo niya. At ganun din kapangit ang amoy at lasa ng mga pagkain. Kailangan na po natin magmadali, kuya. Kailangan niyo po siyang makuha at madala sa isang antingero mula sa ibang baryo. Para po maagapan ang pagkalat ng lason sa buong katawan niya. Sige, iiwan ko na muna sa ito ha. Babalik ako ron para sunduin at dalhin si Jimbo dito. Pagkatapos nun, may isa pa akong planong gagawin para mabilis nating matalo ang mga aswang. Sige po, Kuya Kaloy. Mag-iingat po kayo. Matapos kong maituro kay Kulas ang mga gagawin, ay pasimple akong bumalik sa handaan. Gaya ng inaasahan ko, wala pang nakakapansin na naitakas ko na ang mga batang magiging pagkain sana nila bukas sa malaking handaan. Wala ring nakapansin sa pag-alis at pagbalik ko dahil mabilis akong nakapasok sa loob ng bahay kubo. Naabutan ko doon ang ngayon ay nilalagnat ng si Jimbo. Tagaktak ang pawis nito habang nakayakap sa sarili. Jimbo! Uy, Jimbo! Bumangon ka dyan! Bakit? Umaga na ba? May lakad ba tayo? Nangihina pa kasi ako eh. Baka pwedeng magpahinga kahit ilang oras lang. Magpapahinga ka pa rin ba? Kapag sinabi ko sa yung nasa baryo tayo ng mga aswang? Ano ka mo? Hinaan mo yung boses mo. Baka marinig nila tayo. Ano? Aswang? Oo. Baryo to ng mga aswang kaya tara na. Kailangan natin makaalis dito nang hindi nila nalalaman. Marami rin akong ikikwento sa'yo. Ang daming nangyari habang tulog ka. Nangihina talaga ako, buddy. Pero titiisin ko na lang. Kaysa naman makain ako ng mga aswang. Kailangan mo talagang tiisin dahil pwede ka ring mamatay ngayong araw. Hindi ko na hinintay ang mga sasabihin at reaksyon ni Jimbo mula sa mga sinabi ko. Hinila ko ang kamay niya at palabas ng kubong yun. Marahan at maingat kaming tumakas at umalis. Ilang beses ko pang nakitang lumingon doon si Don Juan, pero mabuti na lang at hindi niya kami napansin. Ilang sandali pa ay nadala ko na rin si Jimbo sa aming sasakyan. Nakilala niya si Kulas at sinalaysay ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Hindi rin ito makapaniwala na buhay pa ang kapatid kong nawala noon. Grabe, ang liit ng mundo no? Akalain mo yun? Dito pa kayo tuluyang magtatagpo ni Keisha dahil sa batang to? Alam mo, sigurado ako matutuwa yun kapag... Jimbo, ano nangyayari sa'yo? Sunod-sunod pa nga ang naging pag-ubo ng kasama ko hanggang sa tuluyan itong magsuka ng kulay itim na likido. Napakabaho ng bagay na yon na maihahalin tulad sa isang patay na daga. Kuya Kaloy, kumakalat na po ang lason sa katawan niya. Kailangan niyo na po magbadali sa pagliligtas kay Ate Keisha. Sige, akin na yung mga nagawa mong bala na may asin at bawang. Ngayong gabi, itatakas natin ang Ate Keisha mo at aalis na tayo sa San Isidro. Nang mga sandaling yon, ay nagpasya kong iwan si Kulas sa kotse para bantayan si Jimbo. Ako naman ay mag-isang bumalik sa handaan, ngunit sa pagkakataong yon, hindi na sa kubong tinutuluyan namin. Agad kong hinanap ang bahay ng anak daw nitong ikakasal. Tumingin ako sa aking relo at malapit nang sumapit ang umaga, saktong-sakto para sa planong gagawin ko. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa makita ko ang isang may kalakihang bahay na maraming palamuti at makulay na pintura. Dumaan ako sa pintong matatagpuan sa likod at doon nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang babaeng nakatali sa upuan habang paulit-ulit na sinasampal ng isa pang babae na nakasuot ng mahabang gown. Pinagmasdan ko ng maigi ang babaeng nakatali. Marami man siyang pasa at tumandaman ng kaunti ay hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura nito. Siya ang kapatid kong nawala noon
Siya si Keisha. Mabilis akong lumapit at itinaas ang aking baril. Walang kikilos na masama! Taas sa mga kamay! May pangontra laban sa inyo mga bala ko. Kaya wag nyo nang tangkain pan lumaban. Nang sabihin ko yun, ay napataas nga ng mga kamay ang mga naroon habang takot na takot sa akin. Maraan akong naglakad papalapit kay Keisha at kitang-kita ko sa mukha nito ang pinaghalong takot, pangungulila at tuwa. Agad kong inalis ang busal sa bibig nito, pati ang pagkakatali niya. Nang magawa ito, mabilis ko siyang niyakap habang nakatutok pa rin ang baril sa mga aswang na nasa anyong tao. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na, bunso. Sorry kung pinaghintay kita ng matagal, ha? Nandito na si kuya. Dito ka sa likod ko at wag na wag kang hihiwalay sa akin. Siya ba yung babaeng ikakasal sa makalawa? Nang tumango si Keisha, ay agad kong nilapitan ang babae. Hinila ko ito at agad na ikinulong sa kanang braso ko bilang bihag para makaalis kami sa lugar na yon. Sa kanan naman ay hawak ko ang aking baril. Dahil sa ginawa ko, tuluyang nagsigawan ang mga naroon. Kasabay nun, tuluyan na rin silang nagpalit ng mga anyo bilang nakakatakot na aswang. Sige! Subukan niyo sumunod, mga demonyo kayo! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang babaeng anak ng Don Juancho nyo! Huwag niyo akong susubukan! Gustong-gusto ng sumugod na mga nandoon, pero agad din silang napaatras kapag itinututok ko ang baril sa ulo ng babaeng ikakasal. Nang masigurong takot sila sa gagawin ko, mabilis akong naglakad palabas ng pinto sa likod ng bahay habang nakasunod si Keisha sa akin at bitbit pa rin ang babae. Lahat ng mga tao sa handaan ay nagulat at nagalit. Lahat sila ay bigla ring nagbago ng anyo. Mabilis kaming naglakad paatras upang makalayo ng tuluyan sa handaan. Ngunit napahinturing kami nang tuluyang dumating si Don Juancho. Bitiwan mo ang anak ko! Sa oras na saktan mo siya, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakabalik at makakauwi ng buhay! Pasensya ka na, Don Juancho. Pero isang pulis sa kaharap mo ngayon. Kahit kailan, hindi ako natatakot sa banta ng mga tao, lalo-lalo na sa mga aswang na katulad nyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Kasama ng buong angkan ko, mapapatay lang kayong lahat. At hindi mo rin alam ang kaya kong gawin para patayin ang anak mo babae sa harap ng buong angkan mo. Kung gusto mo, butasin ko ng ulo ng anak mo eh. Ano? Wag! Teka! Tumigil ka! Wag na wag mo sasaktan ang anak ko. Anong gusto mong mangyari? Sabihin mo! Kapalit ng anak ko, gagawin ko ang kahit na ano! Hayaan nyo kami makaalis sa lugar na to. Isasama ko si Keisha. Hayaan nyo kaming makalabas ng buhay rito. Sige! Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Hahayaan ko kayo makaalis. Bitiwan mo lamang ang anak ko. Pasensya na. Pero hindi ako kasing tanga ng mga nauna mong biktima, Don Juancho. Kailangan kong masiguro na makakaalis kami ng maayos. Kaya kung hindi mo mamasamain, hihiramin ko lang naman sandali tong anak mo. Bitiwan mo siya! Ano ba? Matino naman akong kausap, maniwala ka! Magtiwala ka din sa akin, Don Juancho. Hindi ko sasaktan ang anak mo. Basta't wag ka na lang munang sumunod. Dahil kapag may sumunod sa inyo, butas ang bunbunan ng anak mo. Nakakailang hakbang pa lang kami, ay biglang sumugod na ang aswang. Wala na akong pagpipilian, kundi ang paputukan nito. Agad na natumba ang aswang. Umusok ang katawan nito at agad na nasunog. Walang nakaimik sa mga aswang na naroon. Natulala sila sa bilis ng mga pangyayari. Sige! Isang beses pa, Don Juancho! Isa pa! At sisiguraduhin ko mapupulbos kayong lahat dito. Pero uunahin ko tong anak mo. Wag mong gagawin yan. Nakikiusap ako sa'yo. Walang susugod. Hayaan na natin siya.
Nang sabihin yun ni Don Juancho, ay tuluyan na ngang nagsiatrasan ang napakaraming aswang. Agad naman kaming nagpatuloy sa paglalakad at pag-atras para makabalik na sa sasakyan. Nang mga sandaling yon, hawak ko pa rin ang anak ni Don Juancho bilang biyag upang hindi kami masaktan ng mga aswang. Ilang sandali pa, tuluyan na kaming nakababa ng burol at nakalapit sa sasakyan. Nang makasakay si Kisha sa likod kasama si Jimbo, ay agad akong sumakay sa driver's seat. Mabilis kong binitiwan ang babae at agad na sinipa ng malakas. Matapos kong gawin yon, ay nakita ko ang paglipad at pagtalon ng mga aswang. Anak ng pugta, sabi ko na nga ba eh. Mali ako ng akala sa inyo. Sorry, kailangan ko tong gawin. Itinuto ko ang baril sa ulo ng babaeng tumatakbo papunta sa kanyang ama na si Don Juancho, na isa na ring ganap na aswang. Nang kalabitin ko ang gatilyo ng aking baril, ay diretso yung bumagsak sa lupa at wala ng buhay. Ngumiti ako ng sarkastiko at saka sumakay ng sasakyan. Mabilis ko yung pinaandar upang makalayo sa lugar na yon. Kuya, anong ginawa mo? Tingnan mo! Sinusugod nila tayo ngayon! Ang dami nila! Kahit hindi ko patayin ang aswang na yon, ganun pa rin ang gagawin nila. Kaya umanda kayo. Kumapit kayo na maigi. At ikaw, Jimbo, kailangan mo magpakapulis kahit alam ko nangihina ka. Kasi kapag tayo nahuli nila, hindi ka na makakakain. At ikaw ang kakainin nila. Tandaan mo yan. Ano? Hindi ako papayag. Mabilis na kinuha ni Jimbo ang isang baril na mahaba. Agad ko ring sinabihan sina Kulas at Kisha na yumuko at magtakip ng kanilang mga tenga. Ilang sandali pa, binuksan ni Jimbo ang bintana sa likod at bahagyang sumilip doon habang nakalabas ang kamay na may baril. Ako naman ay binuksan ko ang mga bintana sa kanan at kaliwa. Mga malagya kayo! Ang papangit nyo! Di naman masarap ang mga pagkain nyo, mga buwisit kayo! Ah! Mamatay kayo lahat! Sunod-sunod nga na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isa-isa ring nagbabagsakan sa kalsada ang mga aswang na tinatamaan ni Jimbo. Hindi ko may pagkakaila na malakas man siyang kumain. Asintado naman sa pagbaril. Ako naman ang sunod na gumawa ng kilos. Habang nasa manibela ang kaliwa kong kamay, ang kanan naman ang may hawak ng baril. Lahat ng mga aswang na lumalapit sa aming sasakyan mula sa kanan at kaliwa ay agad kong binabaril. Gaya kay Jimbo, lahat ng tinatamaan ko ay agad na bumabagsak at nasusunog. Sige, lapit! Akala nyo hindi porkit mga aswang kayo, yamado na kayo sa amin! Hoy! Huwag kami! Mga leche kayo! Papatayin ko kayong lahat! Patuloy na nagpaputok ng kanyang baril si Jimbo. Niratrat niya talaga lahat. Ako naman, mas binilisan ko ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ilang sandali pa, kasabay ng paglabas namin sa arko ng Sitio San Isidro, sumisilip na ang araw sa silangan. At yung mga aswang, bumalik na sila sa kanilang mga tao na anyo. Nakatayo lang sila sa may arko, hindi kumikilos at hindi lumalabas sa boundary ng kanilang lugar. Inihinto ko ang sasakyan at lumabas kami upang tignan sila. Oh! Anong titingin-tingin nyo dyan, ha? Halika kayo! Sumugod kayo! Sugod! Tama na yan, Jimbo. Hindi na susugod ang mga yan. Tignan mo sila. Nakatingin na lang sila sa atin. Mabuti naman kung ganun. Tara na, umalis na tayo sa lugar na to. Baka mamaya magbago pa ang isip ng mga yan at hindi na magpetix. Tara na! Sumakay na kami ulit ng sasakyan at muli ko na itong pinaandar. Samantala, dinala namin si Jimbo sa kilalang antingero ni Kulas sa kanilang lugar. Tulad ng sabi niya, ay nalason nga sa laway ng aswang ang kaibigan ko. Pero mabuti na lamang at naagapan ang tuluyan niyang pagkalason. Boss, magigeta na talaga ako simula ngayon. Wala na, ayoko na kumain. Weh, totoo ba yan? Baka tokis lang yan, ha? Hindi, boss. Tsaka wala na akong gana. Totoo yun. Di na rin ako kakain ng karne kahit kailan. Maisip ko palang na kumain ako ng tao. Parang babaligtad talaga sikmura ko. Diyos ko, patawad.
Patawarin niyo po ako sa katakawan ko. Pati tao po ay hindi ko alam na nakain ko na. Sira ulo ka. Huwag mo lang isipin masyado yan. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Hindi mo naman alam na tao pala ang kinain mo. Kalimutan na lang natin yun. Sana nga, boss. Sana nga makalimutan ko. Naawa din talaga ako sa naging karanasan ni Jimbo. Kahit pasabihing dahil dun ay matututo na siya at magkakaroon na ng disiplina sa pagkain. Pero alam ko, kahit naman ganun yun katakaw, ay hindi niya deserve na makakain ng ganun. Dahil tunay namang mabait siyang kaibigan at maaasahan. At hindi naman talaga dapat kinakain ang tao. Samantala, ay nakauwi na rin kami ni Kisha sa bahay. Siya nga. Ikaw na ba si Kisha? Diyos ko! Salamat! Salamat at bumalik ka sa amin, anak ko! Patawarin mo, tatay mo, kung iniwan kita noon! Iyak nang iyak si tatay, pero agad naman siyang pinatawad ni Kisha. Masaya niyang niyakap ang tatay namin. Samantala, si Kulas naman ay isinama ko na ring iuwi dahil nalaman naming ang mga magulang ni Kulas ang kumupkup sa kapatid ko at nagturingan silang magkapatid sa loob ng halos 5 taon. Pero dahil namatay na ang mga magulang ni Kulas, inampun na rin namin siya at itinuring na tunay na kapamilya. Samantala, tungkol naman sa misyon namin, inulat namin na isang grupo ng mga kidnapper ang nasa likod ng pagkawala ng mga bata. Binalikan namin ng lugar na pinagdalhan sa kanila, ngunit wala na kaming nadatnang tao roon. Gayunpaman, pinatunayan ng mga batang nailigtas namin na doon nga sila dinala at kami ang nagligtas sa kanila. Dahil dito, tuluyan na ngang naisara ang kaso. Bilang pagkilala sa aming nagawa, pinarangalan kaming dalawa ni Jimbo. Masaya naming tinanggap ang medalyang iginawad sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos po akong nagpapasalamat dahil matagumpay naming naresolba ang kasong ipinagkatiwala sa amin. Higit pa rito, natagpuan ko rin po ang matagal ko nang hinahanap na kapatid. Ngunit maayos na rin ang relasyon namin ng aking ama. Sa wakas, natapos na po ang aking paghahanap at muli nang nabuo ang aming pamilya at nabuhay ng mapayapa ng magkakasama. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsubaybay at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang notification bell para mas updated po kayo sa aking bawat kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga idol.